10 pinakamakapangyarihang uniforme ng militar. Ang mga uniform ng militar ay higit pa sa simpleng kasuotan. Ito ay sapagkat sumasagisag ito sa tapang, disiplina at pagkakaisa. Ngunit alam mo bang ang mga uniform na ito ay idinisenyo rin para sa pagiging praktikal? Maraming mga bagong military uniform na ginawa upang mas maprotektahan ang mga sundalo. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang pinaka-epektibong uniform ng militar. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. United States Marine Corps Combat Utility Uniform. Ang United States Marine Corps Combat Utility Uniform o MCCUU ay ang uniform na ginagamit ng mga sundalo ng Marine Corps sa Amerika. Lumabas ito noong 2002 para palitan ng lumang battle dress uniform na ginagamit din ng ibang sangay ng militar. Ang MCCUU ay ginawa lang para sa Marine Corps at hindi pwedeng gamitin ng iba dahil may espesyal itong patent sa disenyo. May dalawang klase ng camouflage ang MCCUU, ang woodland at desert. Ang woodland ay may mga kulay na green, brown, black at tan. Ginagamit ito sa mga lugar na maraming puno at halaman. Ang desert naman ay may mga kulay na tan, brown at gray na bagay sa mga mabuhangin at tuyong lugar. Ang mga pattern na ito ay kilala bilang MARPAT o Marine Pattern. Ang MARPAT ay isang digital camouflage pattern na binubuo ng maliliit na pixels. Dahil sa disenyo nito ay mas mahirap makita ang mga sundalo sa kapaligiran. Mas magaling itong magtago kumpara sa mga lumang camouflage na disenyo. Nagsimula ang paggawa ng MCCUU at MARPAT noong 2000 at sinubukan ito noong 2001. Nagkaroon ng patent ang MARPAT noong June 19, 2001 at ang MCCUU naman noong November 7, 2001. Opisyal itong inilabas noong January 17, 2002 sa Camp Lejeune, North Carolina. Pinalitan naman ng MCCUU ang BDU noong October 1, 2004. Samantala, ang MCCUU ay hindi lang para magtago kundi para rin sa kaginhawaan at tibay. Hindi na ito kailangang plansahin dahil sa permanent press treatment. Ang disenyo nito ay nagbibigay daan sa malayang paggalaw ng sundalo. May 4 na bulsa ang blouse at 6 na bulsa ang pantalon para sa mga kagamitan. Ang mga butones sa manggas ay dinisenyo para hindi sumabit sa mga bagay. Gayun din naman ang MCCUU ay sinusuot kasama ng green na undershirt o olive drab at coyote brown na combat boots. Ang karaniwang sombrero nito ay ang 8-pointed utility cover. Pero pwede ring gumamit ng bunihat sa field. Number 2, Israeli Defense Forces or IDF Combat Uniform. Ang Israeli Defense Forces o IDF Combat Uniform ay isa sa pinakamabisang uniform sa buong mundo. Ginawa ito para protektahan ng mga sundalo at bigyan sila ng kaginhawaan habang lumalaban. Mula nang mabuo ang IDF noong 1948 ay maraming beses nang binago ang uniform nila para mas maging matibay at magamit ng maayos sa labanan. Noong 1950s ay pinalitan nila ang khaki uniforms ng kulay olive green. Ang kulay na ito ay mas bagay sa kapaligiran ng Israel, lalo na sa mga disyertong lugar. Nakatulong ito para hindi agad makita ang mga sundalo ng kalaban. Pagdating naman ng 1960s ay nagbago ang style ng uniform. Nagsuot sila ng masikip na pantalon na tinatawag na tie bust pants. Ang mga babaeng sundalo naman ay nagsuot ng rooster hat na kamukha ng sombrero ng mga flight attendants noon. Samantala may 3 pangunahing klase ng uniform ang IDF. Ang service dress ay ang uniform para sa pang-araw-araw na gamit ng mga sundalo. Ang field dress naman ang gamit sa labanan, pagsasanay at trabaho sa base. Matibay ang tela nito at komportable kahit sa mahirap na kondisyon. Habang ang ceremonial dress ay para sa mga espesyal na okasyon at seremonya. Iba-iba ang kulay nito depende sa sangay ng serbisyo. Para sa ground forces, light teal at dark green ang suot. Para sa Air Force ay light blue at navy blue. Para naman sa Navy, white at navy blue ang combination. Bukod sa uniform, may mga espesyal na kagamitan din ng IDF para mas protektado at epektibo ang mga sundalo. Ang ephod combat vest ay isang vest na may maraming bulsa para sa mga bala, granada at iba pang gamit. Pantay ang bigat kapag suot ito kaya hindi mahihirapan ang sundalo sa paggalaw. Ang dobon coat naman ay isang winter coat na gawa sa waterproof material. May padding ito para protektado ang sundalo sa malamig na klima. Karaniwang suot ito ng mga sundalong naka-assign sa malalamig na lugar. Number 3.
British Army's Future Soldier Vision. Ang Future Soldier Vision o FSV ng British Army ay isang proyekto na naglalayong gawing mas moderno at makapangyarihan ang uniform ng kanilang mga sundalo. Inilunsad ito noong 2015 ng Ministry of Defense o MOD ng United Kingdom. Ang layunin nito ay bigyan ng mga sundalo ng uniform na may mga makabagong teknolohiya para sa mas mataas na proteksyon, mas mahusay na komunikasyon at mas magandang pag-unawa sa sitwasyon sa labanan. Ang proyekto ay binuo sa tulong ng Defense Science and Technology Laboratory at mga kumpanyang Kinir Dufour at Sea Limited. Ang uniform ng Future Soldier Vision ay may iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang gamit. Una ay ang head subsystem. Ang helmet nito ay may built-in communication system na nagpapadali sa pakikipag-usap ng mga sundalo sa kanilang mga kasama. Hindi na nila kailangang sumigaw o gumamit ng karaniwang radyo. May protection din sa pandinig ang helmet para hindi masira ang tenga ng sundalo sa malalakas na ingay tulad ng pagsabog at putok ng baril. May mga sensor din ang helmet na nagbibigay ng impormasyon sa paligid nang hindi na kailangang tumingin-tingin. Bukod dito, ang torso subsystem naman ay may segmented armor na magaan pero matibay. Ang armor na ito ay nagbibigay ng proteksyon sa katawan ng sundalo laban sa mga bala at shrapnel. Madali itong tanggalin dahil may quick release cord na pwedeng hilahin kapag may emergency. Ang balikat ng armor ay may flexible pads para mas komportabling dalhin ang mabibigat na kagamitan tulad ng backpack at armas. May kasama ring smartwatch ang uniform na nagre-record ng biometric data ng sundalo. Sinusukat nito ang tibok ng puso at temperature ng katawan upang malaman kung nasa mabuting kalagayan ng sundalo. Mahalaga ito para sa mga commander upang malaman kung ang isang sundalo ay pagod na, may sakit o kailangan ng pahinga. Ang impormasyong ito ay naipapadala sa kanilang commander para sa mas maayos na pagpaplano ng misyon. Dagdag pa rito, kasama rin sa uniform ang smart glasses na may heads-up display na nagpapakita ng mga mapa, layunin ng misyon at posisyon ng mga kalaban at kakampi. Number 4, French Felin System. Ang French Felin System ay isang makabagong kagamitan na ginagamit ng mga French soldiers. Ang ibig sabihin ng Felin ay Fantasin à Équipements et Liaisons Intégrés o sa madaling salita, infantryman na may pinagsamang kagamitan at komunikasyon. Ginawa ito para gawing mas mahusay ang mga sundalo sa labanan sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Nagsimula ang pagbuo ng Felin noong huling bahagi ng 1990s. Layunin nitong bigyan ang mga sundalo ng mas mahusay na proteksyon at kagamitan. Noong 2004, ang French Ministry of Defense ay nagbigay ng kontrata sa kumpanyang Sagem para gawin ang Felin system. At noong 2009 ay unang naipamahagi ang mga kagamitan sa mga sundalo. Kaya naman noong 2010 ay sinimulan na itong gamitin sa aktwal na operasyon. Umabot sa 22,600 unit ng Felin ang naipamahagi sa mga sundalo ng France. Maliban dito, ang Felin system ay may iba't ibang bahagi na nagpapalakas sa kakayahan ng sundalo. Una, ang uniform at proteksyon. Ang uniform ng Felin ay gawa sa matibay at hindi nasusunog na material. May mga bulsa ito para sa mga kagamitan ng sundalo. Komportable rin itong suotin kahit matagal sa labanan. Ang helmet naman ay may proteksyon laban sa bala. May kasama rin itong communication headset para sa pakikipag-usap sa mga kasamahan. Pwede ring lagyan ng night vision devices at cameras ang helmet para makita ang paligid kahit madilim. Pangalawa, ang sandata at optronics. Ang pangunahing sandata ng Felin ay ang FAMAS 5.56mm assault rifle. Na-upgrade ito para maging mas magaan at madaling gamitin. May mga Picatinny rail ito para malagyan ng optical sights at laser pointers. Nakakatulong ito sa mas tumpak na pagbaril sa kalaban. Kasama rin sa Felin ang infrared at thermal imaging devices. Dahil dito ay nakikita ng sundalo ang kalaban kahit madilim ang paligid. Pangatlo, ang komunikasyon at impormasyon. Bawat sundalo na may Felin system ay may personal radio na may GPS. Nakakatulong ito para malaman ang lokasyon ng sundalo at makipag-ugnayan sa mga kasamahan. Mayroon din itong man-machine interface na isang color screen na nakakabit sa uniform. Sa screen na ito ay makikita ang mapa, lokasyon ng mga kasama at iba pang mahalagang impormasyon sa labanan. Number 5, German Infanterist der Zukunft Erweiterte System or IDZES. Ito ay isang makabagong uniform na gamit ng mga German soldiers. Ang ibig sabihin nito ay Future Soldier Expanded System.
Ginawa ito para bigyan ang mga sundalo ng mas mataas na kakayahan sa laban. Ang layunin ng IDZES ay palakasin ang kanilang kakayahan sa pag-atake, proteksyon, paggalaw, komunikasyon at pagsasanay. Ang IDZES ay isang sistema na pwedeng baguhin o dagdagan depende sa pangangailangan ng sundalo. May tatlong pangunahing bahagi ito. Una, ang damit at proteksyon. Ang uniform na ito ay ginawa para sa kahit anong panahon o klima. Mula sa sobrang lamig na negative 32 degrees Celsius hanggang sa sobrang init na plus 45 degrees Celsius. Protektado ang sundalo laban sa apoy, insekto at mga kemikal. Kasama rin dito ang proteksyon laban sa mga biological, radiological at nuclear na threats. Matibay ang tela ng uniform at kaya nitong pigilan ang bala at shrapnel para sa mas mataas na proteksyon ng sundalo. Pangalawa, ang sandata at optical equipments. Ang IDZES ay may mga makabagong armas tulad ng G36 assault rifle na may kasamang advanced targeting optics. Dahil dito ay mas tumpak ang pagbaril kahit sa malalayong target. Mayroon ding thermal imaging device na nagpapakita ng kalaban kahit sa dilim. Sa pamamagitan ng mga gamit na ito ay mas madaling makita at matarget ng sundalo ang kanilang mga kalaban. Pangatlo, ang komunikasyon at impormasyon. Ang IDZES ay may digital equipment para sa komunikasyon at navigation. Ang bawat sundalo ay may electronic backbone na nag-uugnay sa lahat ng kanilang gamit. Dahil dito ay mabilis silang nakakapagpalitan ng impormasyon sa kanilang grupo. Ang helmet ng IDZES ay magaan ngunit matibay. May kasama itong night vision device at helmet-mounted display na nagpapakita ng lokasyon ng mga kasama sa isang digital na mapa. Ito ay nagbibigay daan sa sundalo na makita ang paligid kahit sa gabi. Para naman sa komunikasyon, gumagamit ang mga sundalo ng UHF radios para sa voice at data transmission. Ang mga leader ng grupo ay may VHF radios at mga portable command computers na may touchscreen. Number 6. Chinese PLA Starry Sky Camouflage. Ang Starry Sky Camouflage o Xingkong ay isang bagong uniform na ginawa ng People's Liberation Army ng China noong 2019. Pinalitan nito ang lumang Type 07 camouflage na gamit ng mga sundalo noon. Ang layunin ng uniforming ito ay matulungan ang mga sundalo na magtago ng mas maayos sa iba't ibang lugar. Ang Xingkong camouflage ay may 5 klase ng pattern na akma sa iba't ibang kapaligiran tulad ng woodland, jungle, desert, arid at urban. Ang kulay ng uniforme ay hindi na base sa kung saang sangay ng militar ginagamit, kundi sa lugar kung saan ito gagamitin. Ang woodland pattern ay may combination ng brown at green na bagay sa gubat. Ang urban pattern naman ay may dark gray na kulay na angkop sa mga lungsod. Ang ganitong disenyo ay tumutulong sa mga sundalo na magtago at hindi madaling makita ng kalaban. Gayun din naman, ang uniform na ito ay may mga espesyal na feature para maging mas komportable at ligtas ang mga sundalo. Mayroon itong fastening hoop sa pulso, siko, bukong-bukong at tuhod para hindi kumapit sa mga halaman o hadlang kapag gumagalaw. May mga slot din ito sa loob para sa elbow at knee pads na nagbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga kasukasuan. Ang mga bulsa nito ay may side openings din para madaling maabot kahit naka-tactical vest ang sundalo. Ang tactical vest ay gawa sa modernong materyales na nagbibigay ng mas magaan na pakiramdam at mas maayos na proteksyon laban sa apoy at bala. Samantala unang ipinakita ang Xingkong camouflage noong September 2019 bago ang 70th anniversary ng People's Republic of China. Mula noon ay unti-unti na itong ipinamamahagi sa lahat ng unit ng PLA. Ayon kay Senior Colonel Wu Chan, na isang opisyal ng Chinese Ministry of National Defense, ang pamamahagi ng uniform ay maayos na isinasagawa at inaasahang matatapos sa itinakdang oras. Kaugnay pa nito ay napatunayan din ang bisa ng Xingkong camouflage sa mga special forces ng PLA tulad ng Special Operations Brigade sa Tibet Military Command. Sa pagsasanay sa matataas na lugar na umaabot sa 3,800 meters ay pinatunayan nitong epektibo ito laban sa hangin at alikabok. Magaan at madaling isuot ang uniforming ito kaya nakakatulong ito sa malayang paggalaw ng mga sundalo. Ang pattern nito ay may mababang visibility kaya mahirap makita ng kalaban ng mga sundalo, lalo na sa mga misyon na nangangailangan ng tahimik na kilos. Number 7. South Korean Special Warfare Command Uniform. Ang Republic of Korea Army Special Warfare Command or ROK-SWC ay isang espesyal na unit ng militar sa South Korea. Itinatag ito noong 1958.
Kilala ang mga sundalo nito sa pagsusuot ng itim na beret na simbolo ng kanilang tapang at dedikasyon sa kanilang tungkulin. Ang uniform ng ROKSWC ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang military uniform dahil sa matibay na materyales at epektibong disenyo na angkop sa iba't ibang misyon. Samantala noong 2006 ay nagbago ang disenyo ng kanilang uniform. Gumamit sila ng pixelated camouflage na halos katulad ng ginagamit ng US Marine Corps. Tinawag nila itong doxa o venomous snake pattern. Ang pattern na ito ay may mga kulay na itim, medium green at khaki na nakalagay sa light brown na background. Ang disenyo nito ay ginawa upang mas madaling magtago ang mga sundalo sa iba't ibang kapaligiran tulad ng kagubatan at kabundukan. Ngunit bago gamitin ng doxa pattern, ang ROK Special Forces ay gumagamit ng ibang camouflage designs. At noong 1960s ang kanilang uniform ay may pattern na may itim, reddish brown, olive green at grass green na kulay sa pale green na background. Tinawag itong swirl, noodle at waves pattern. Ginamit nila ito hanggang 1980s bago palitan ng mas makabagong disenyo na angkop sa modernong labanan. Gayun din naman ang itim na beret ay mahalagang bahagi ng uniform ng ROKSWC. Sinimulan nila itong gamitin noong 1981 nang itatag ang 707 Special Mission Group na isang special unit laban sa terorismo. Ang itim na beret ay naging simbolo rin ng lakas, tapang at pagkakaisa ng kanilang unit. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito bilang tanda ng kanilang katapangan at dedikasyon. Kaugnay pa nito ang mga materyales na ginamit dito ay pinili para maging komportable ang mga sundalo kahit sa mahirap na kondisyon ng panahon at lugar. Ang disenyo nito ay ginawa para sa mabilis at maayos na pagkilos ng mga sundalo sa kagubatan, kabundukan at urban areas. Ang uniform ay may mga bulsa na madaling maabot, matibay na tela na hindi agad napupunit at disenyo na madaling makagalaw. Number 8. Japanese Self-Defense Forces Camouflage Uniform. Ang Japanese Self-Defense Forces or JSDF ay gumagamit ng iba't ibang camouflage uniform para maitago ang mga sundalo sa kalaban. Ginawa ang mga uniforming ito para magtugma ang kulay nila sa paligid. Ang unang version ay tinawag na Type 1 Camouflage Uniform at inilabas noong 1960s. Ginamit ito ng 1st Airborne Brigade at may kulay na itim, kayumanggi at green background. Tinawag itong Fang pattern dahil ang mga hugis nito ay parang pangil. Pero napansin din na hindi ito bagay sa karamihan ng lugar sa Japan, kaya pinalitan ito noong 1991 ng mas bagay na disenyo. Samantala noong 1991 ay inilabas ang Type 2 Camouflage Uniform. Ang disenyo nito ay hango sa German Flecktarn. May halo itong kulay itim, kayumanggi at green sa khaki na background. Mas bagay ito sa iba't ibang lugar sa Japan mula sa kagubatan hanggang sa mga syudad. Ginawa itong standard uniform ng JSDF at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ngunit noong 2007 ay inilabas ang Type 3 Camouflage Uniform na kahawig ng Type 2 pero mas pinahusay ang materyales at disenyo. Mas matibay at komportable ito kaysa sa mga naunang bersyon. May pagbabago rin sa mga bulsa at fasteners para mas madali itong gamitin sa labanan. Ito rin ang kasalukuyang gamit ng mga sundalo ng JSDF sa kanilang mga misyon. Para naman sa mga misyon sa disyerto ay gumawa ang JSDF ng Desert Camouflage Pattern. Ginagamit ito sa mga lugar na mabuhangin at mainit ang klima tulad ng sa Middle East. Unang ginamit ang pattern na ito noong 2010 sa anti-piracy operations sa Gulf of Aden. Ipinapakita nito ang kakayahan ng JSDF na umangkop sa iba't ibang lugar sa mundo. Para naman sa mga misyon sa syudad ay gumagamit ang Special Forces Group ng Urban Camouflage Patterns. Ang mga pattern na ito ay bagay sa mga modernong lugar. Number 9. Pakistani Army's Digital Camouflage. Ang digital camouflage ng Pakistani Army ay ginawa para tulungan ang mga sundalo na magtago ng maayos sa iba't ibang kapaligiran. Ang design nito ay ginawang kamukha ng kalikasan para hindi agad makita ng kalaban. Isa rin ito sa mga pinaka-epektibong uniform sa modernong digmaan dahil sa galing nitong mag-blend sa paligid. Samantala, noong 2012 ay naglabas ang Pakistani Army ng bagong bersyon ng camouflage na tinawag na semi-pixelated desert pattern. Ang kulay nito ay pinaghalo ng russet, light brown at kulay buhangin. Ginawa itong bagay sa mga disyerto at tuyong lugar. Dahil sa kulay nito ay mahirap makita ang sundalo kapag nasa buhangin o bato siya. Epektibo rin itong ginagamit sa mga lugar na malawak ang disyerto.
Gayun din naman noong 2016 ay nagdagdag pa sila ng bagong design para sa Air Force nila. Hango ito sa Digital Tiger pattern ng US Air Force. Ang pattern nito ay parang balat ng tigre na naka-digital style. Epektibo itong pantago sa mga lugar na maraming halaman o mabato. Ginawa itong ganito para mas lalo pang mahirapan ng kalaban na makita ang mga sundalo nila. Sa katunayan, ang digital camouflage ng Pakistani Army ay hindi basta-basta ginawa. Bago ito ilabas, ay sinubukan muna nila kung epektibo talaga itong pantago. Maingat rin na pinili ang mga kulay at pattern para bumagay sa mga lugar kung saan sila madalas mag-operate. Layunin din nitong tulungan ang mga sundalo na hindi agad makita ng kalaban para mas ligtas sila sa labanan. Simula pa noong 1970s ay binabago na ng Pakistani Army ang uniform nila para mas bumagay sa mga laban ng makabagong panahon. Dati ay ginamit nila ang design na hango sa British brushstroke pattern. Pero ngayon ay gumagamit na sila ng digital camouflage na mas makabago at mas epektibong pantago. Number 10. Turkish Armed Forces Camouflage. Ang Turkish Armed Forces ay kilala sa paggamit ng makabagong camouflage uniforms na tumutulong sa kanilang mga sundalo na magtago sa iba't ibang kapaligiran. Noong 2008 ay inilabas nila ang M2008 Nano Camouflage Pattern. Ang design nito ay may mga kulay na olive green at reddish brown na may khaki na background. Dinisenyo ito ng Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK, kasama ang fashion stylist na si Arzu Kaprol. Pagkatapos ng M2008 ay naglabas ang Turkey ng iba't ibang bersyon para sa iba't ibang sangay ng kanilang military. Ang Turkish Air Force ay gumamit ng mas madilim na bersyon para sa kanilang ground defense personnel. Mayroon ding bersyon na ginagamit sa mga lugar na may snow o yelo. Ito ay ginagamit ng mga mountain units at special forces. Gayun din naman noong 2013 ay nagsimulang gumamit ang Turkish Navy's Amphibious Commandos at Navy Special Warfare Unit ng multicam design na galing sa mga private companies. Ang design na ito ay may iba't ibang bersyon. Ang iba ay may mas green na kulay na bagay sa mga kagubatan at kabundukan. Ang mga bersyon na ito ay ginawa upang mas lalo pang mapahusay ang kakayahan ng mga sundalo na magtago sa kalikasan. Bukod pa rito noong 2018 ay nakita ang mga mataas na opisyal ng Turkish Army na gumagamit ng tricolor camouflage na may mga kulay na dark olive green, medium brown at tan na background. Ang design na ito ay hango sa French Center Europe Woodland Design pero pinalitan ang mga itim na bahagi ng brown. Ginamit rin ito ng mga special forces sa mga tuyong lugar. Dagdag pa rito noong 2021 ay inilabas ang M2021 camouflage pattern. Mayroon itong 5-color design na may mga shade ng green at beige at isang napakadilim na brown bilang minor color. Ginawa ito gamit ang ripstop fabric na matibay at magaan.